Tungkulin po ng bawat Pilipino na tutukan ang mga pinunong tayo rin naman ang nagluklok sa pwesto. Humakbang mula sa pakikialam tungo sa pakikilahok. Dahil ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo. Ang nakikilahok, nakikibahagi sa solusyon. Napakatagal na pong namamayani. Ang pananaw na ang susi sa asenso ay ang intindihin ang sarili kaysa intindihin ang kapwa. Malinaw po sa akin, paano tayo aasenso habang nilalamangan ang kapwa? Ang hindi nabigyan ng pagkakataong mag-aral, paano makakakuha ng trabaho? Kung walang trabaho, paano magiging consumer? Paano mag-iimpok sa bangko? Ngunit kung babaliktarin natin ang pananaw, kung iisipin nating dadagdagan ko ang kakayahan ng aking kapwa, magbubunga po ito at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Maganda na po ang nasimulan natin at mas lalong maganda pa po ang mararating natin. Ngunit huwag nating kalimutan na mayroong mga nagnanasang hindi tayo magtagumpay. Dahil kapag hindi tayo nagtagumpay, makakabalik na naman sila sa kapangyarihan at sa pagsasamantala sa taong bayan. Aking pong paniwala na Diyos at taong bayan ang nagdala sa ating kinalalagyan ngayon. Habang nakatutok tayo sa kapakanan ng ating kapwa, bendisyon at patnubay ay tiyak na maaasahan natin sa puong may kapal. At kapag nanalig tayo na ang kasanggan natin ay ang Diyos, mayroon ba tayong hindi kakayanin? Ang mandato nating nakuha sa huling eleksyon ay patunay na umaasa pa rin ang Pilipino sa pagbabago. Iba na talaga ang sitwasyon. Pwede na muling mangarap. Tayo nang tumungo sa katuparan ng ating mga pinangarap. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Mr. President, God bless. God bless. Kamag-alala dito sila. Tapos na po ang kauna-unang State of the Nation Address sa zona ni Presidente Benigno Simeon Cojuangco Aquino III. President Noynoy, kung tawagin nga ng iba mga kapuso. Maraming nilalaman na talumpati at sa loob po lamang ng ilang saglit ay magdahatid sa inyo ang GMA News and Public Affairs ng samot-saring mga reaksyon sa State of the Nation Address sa zona ni Pangulong Aquino. Nasa loob ng plenary hall si Vicky Morales. Vicky, kamusta na? Yes, Mike, nandito tayo sa loob ng plenary hall ng Batasang Pambansa. Katatapos nga lang itong talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino. Inanunsya na ang pagsasara ng joint session ng 15th Congress. At ngayon, nakikipagkamay na at nakikipagpahitong na si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang mga kasamahan dito na sa loob ng plenary hall. Kasamahan siya ni Senate President at House Speaker. At bababa sila sa staircase na papuntang Central Aisle. Paalis po sila ng session hall dahil i-escort po ang presidente papuntang tinatawag na holding room
At doon na rin tutungo ang ibang bisita na nagtipon-tipon dito ngayon sa loob ng plenary hall para sa isang cocktail reception sa South Lobby. Kasama niya siyempre ang mga member ng Senate at House, mga cabinet secretary na isa-isa niyang na-special mention sa kanyang zona, mga taga-diplomatic corps na malapit lang dito sa kinatatayuan ko, mga top government officials tulad ng mga dating presidente, nakita na natin din dito, sila dating Pangulong Fidel Ramos, dating Pangulong Joseph Estrada, and dito pati si Supreme Court Chief Justice Renato Corona, si dating House Speaker Jose de Venecia, at susunod naman sa munting salo-salo ang presidente bago siya umalis mamayang gabi ng mga 6 o'clock. Yes. Sandali lamang, babalikan namin kayo dyan sa plenaryo. Nasa linya natin ang telepono si Kongresista Arthur Yap na dating Secretary of Agriculture, dating miyembro ng kabinete ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Magandang hapon po, Congressman Yap. Si Mike Enriquez po ito at si Mel Tiangco sa GMA. Mike, Mel, magandang hapon po sa inyo at saka sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Sobra raw yung biniling bigas ng NFA para doon sa supply, kaya nagkalaki-laki daw ang utang. At nagkabulok daw. Nabulok lang daw sa mga imbakan. Ano pong reaksyon nyo sa bahaging yon ng katatapos lamang SONA? Kaya nga po medyo nagugulat ako dahil ang desisyon po sa pag-aangkat ng bigas ay hindi po nakasalalay sa kahit sinong isang tao lamang. Hindi po yan desisyon ng Pangulo ng Pilipinas, hindi po yan desisyon ng Secretary of Agriculture. Yan po ay isang collegial decision ng Interagency Committee on Rice and Corn. At ang membership po ng committee na to, kasama po ang DA, ang NFA, ang Department of Trade and Industry, kasama rin po ang NETA. At pagkatapos po ng desisyon na ire-recommenda po ng volume na yan, aaprubahan pa yan ng isang beses ng NFA Council. Ito po ay kasama naman po dito ang Department of Finance at kasama po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya kung ang sinasabi po ay nag-over-import po tayo, kanino pong rekomendasyon yun? Kailangan po natin pag-aralan ang rekomendasyon at balikan natin ang rekomendasyon ng mga ahensyang nag-recommend po nun.